And magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. And kamusta po tayo? And 9 days na lang po at camping na po muli natin. Amen po, sino po dito ang excited na? Amen, na minsan pa ay maranasan at marinig ang mensahe ng Diyos sa bawat isa. Amen po, alam ko po, lahat po tayo, ngayon pa lang nag-e-expect na po tayo sa magandang gagawin ng Panginoon. Amen po. At ilang araw na po tayo nakakarinig ng mga encouragements, ng mga testimonies, ng mga pastor po natin. Amen po. At alam ko po, ngayon pa lang po, marami na po tayong nakukuha. Amen po, bilang paghahanda sa nalalapit po nating camping. Amen po. At dito nga po sa darating po natin na Believers Camp, amen po, ito po yung camping na para talaga po sa mga anak ng Diyos. Amen po, para sa pamilya ng Diyos. Amen po, kaya nga po sabi po ng mga pastor po natin, ang anointing ng Believers Camp, ang may pinakamalakas na anointing. Amen po. Bakit? Kasi sa summer camp at saka sa mid-year camp, ito yung time ng evangelizing. Amen po, nagdadala tayo ng mga unbeliever, nagdadala tayo ng mga baguhan palapit sa Panginoon. Amen po, para makilala nila ang Diyos. Amen po, pero sa time ng Believers Camp, ito naman po yung time na para talaga sa pamilya niya. Amen po, ang Believers Camp po ay nakafocus, amen po, sa atin na mga anak na niya. Amen po. Nakapokus ito to strengthen the believers. Amen. Para mampalakas tayo. Amen po. Para makapagpatuloy tayo. Amen po. At dito po sa mga campings po natin, ang sabi nga po ito po ang stopover nating mga Remanians. Amen po. Bakit? Kasi dito sa stopover na to, ito yung time na tayo po ay magre-refuel. Sabihin, saan pa magkakarga tayo ng panibagong langis in order na tayo ay mas makapagpatuloy. Amen po, sa paglilingkod natin sa Panginoon. But kasi kung walang refueling, manghihina po tayo, susuko po tayo. Amen po, mapapagod tayo. Amen. Ito yung panahon na tayo ay minsan pa pinapalakas ng Panginoon. Amen po. At nabanggit din po ng mga pastor po natin, amen po, na itong mga campings po natin ay ito ang fiesta po natin. Amen po, mayahalin tulad ito sa fiesta ng Israel. Amen po. At kung paanong required po ang mga Israelita, amen po, na pumunta sa Jerusalem tuwing time ng fiesta. Amen po, nakalagay po yan sa Leviticus chapter 23. Yan, pwede po nating basahin yung buong chapter po na yun. At doon, inilatag ng Diyos yung command niya kung paano isa-celebrate itong mga feast na to. Amen, yung tatlong pangunahing feast ng Israel. Amen po, at ang utos ng Diyos, every time darating ito para i-celebrate, kailangan, kahit nasa ang lupalop ka pa ng Israel, kahit saang tribe ka pa galing, amen po. Yan sabi ng Lord, kailangan yung pumunta doon sa Jerusalem at doon mag-celebrate. Amen po. Ibig sabihin, ito yung sinet ng Diyos na place of worship para magsaya, magpista, amen po, at magpuri sa Panginoon. Amen po. At tayo po, ang sinet na lugar ng Diyos sa atin ngayon para po katagpuin siya, para magpuri sa Kanya ay sa lugar po ng Pinyel. Amen po. At kung paanong intusan ng Diyos ang mga Israelita na magpunta sa Jerusalem para i-celebrate itong mga pista na to, ganun din po tayo. Amen po, sa lugar ng Pinyal tayo pinapapunta ng Diyos. Amen po, sabi nga po ng mga pastor po natin, kung nasaan si Jesus, kung nasaan ang presensya ng Diyos, dapat nandun din po tayo. Amen, dapat hinahabol natin ang anointing. Amen po, hinahabol natin ang presensya ng Panginoon. Amen po. At isa pa po, dito po sa Exodus chapter 5 verse 1, amen po, basahin po natin. Yan, sabi po dito sa Exodus chapter 5 verse 1,
Pagkatapos ito, nagpunta sa Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Amen. So ito po yung time na inutusan po ng Diyos si Moises at si Aaron na makipag-usap sa Paraon na palayain, hayaang makalabas ng Ehipto ang bayang Israel. Bakit? Kasi pinapapunta sila ng Diyos sa ilang para sila ay makasamba sa Panginoon doon sa Sinai. Amen po, makasamba sila sa Diyos at the same time ay makausap sila ng Panginoon. Amen po. So, kung paano kinumand ng Diyos ang mga Israelita sa isang specific na lugar para sila ay katagpuin, ganun din po tayong mga taga-Rema. Amen po. At dito sa lugar ng Pinyel, kung saan po ang venue po ng camping natin, dito po tayo kakatagpuin ng Panginoon. Dito tayo pupunuin at pag-uumapawin ng Diyos. Amen po sa camping po na ito. Kaya nga po, laging hashtag natin sa mga post natin every time na darating ang camping ay yung don't miss the anointing. Huwag mong hayaan na ma-miss mo, hindi mo makuha, mapalagpas mo yung camping na to kasi sayang. Amen po. Sayang kung hindi mo mararanasan, hindi mo makukuha ang sasabihin ng Diyos para sa iyo. Amen po. At ito rin pong camping ay isa sa tool ng Diyos para makuha natin yung specific sword of the Spirit o yung rema. Amen po, na kakailanganin natin para maging matagumpay tayo sa mga susunod na battle ng mga taon. Amen po, para mapagtagumpayan natin. Amen po, mas maging effective tayo dun sa mga field, dun sa mga bayan na pinagkakalagyan po natin. Amen po. So, kailangan po natin from time to time naririnig natin yung instruction ng Panginoon. At dito sa camping, tinuturuan tayo ng Diyos, ini-instructionan tayo ng Diyos sa mga kaparaanan po niya, sa mga bagay at sa kalooban niya. Amen po. So, patuloy po tayong maging excited. Amen po. Bakit kasi before pa lang ng camping, may ginagawa na po ang Panginoon. Before, during, and after, ang Diyos po ay kumikilos. Kaya patuloy po tayong mag-expect sa ginagawa at gagawin pa po ng Panginoon. Amen po. At share ko lang po yung personal experience ko po dito sa camping. Amen po. So, napunta po kasi ako dito sa Rema po ay year 2020. So, pandemic po yun. At ang first camping ko po ay online camping, yung Believers Camp po noong 2020. Kung saan ang theme po natin noon ay yung Follow the Anointing. Amen po. At naalala ko po noon, ang sabi po sa akin ng leader ko po noon, in-encourage niya po kami ng kapatid ko po na makasama dito po sa camping po kahit online lang. Ba't kasi doon po yung gaganapin sa bahay po ng elder po that time po. At ngayon po, sabi ko po, baka hindi po ako payagan kasi madalang po akong payagan ng mga magulang ko po, lalo na ng tatay ko po kasi stricto po yung tatay ko. Hindi niya ako papayagan unless may kasama po akong pinsan ko, kamag-anak ko, o mas nakakatanda po sa akin. Amen po. Ngayon, ang sabi po sa akin ng mga ng leader ko po at ng mga elder po dun sa church, ay po nila ipagpapaalam daw po nila po. So, nandun din naman po sa akin na gusto ko rin po makasama personally. Gusto ko pong maranasan yung mga pinukwento po sa akin. Amen po. At ang sabi po sa akin ng leader ko po noon, pag hindi mo naranasan ang presensya ng Diyos, papaputol ko yung 10 daliri ko. Yun po yung sabi niya po sa akin. So, mas lalo po akong na-excite na lang po na may ginagawa po talaga ang Diyos sa camping po na ito. Ngayon po, pinagpaalam po nila ako at bago po kami magpaalam sa mga magulang ko po, lalo na po kay tatay ko, ikabang-kaba po ako. Ano po, at bago po kami magpaalam, nagpray po muna kami sa church. Nakausapin po sila ng Panginoon. At alam niya po, nung time na pinagpapaalam na po ako, instantly umuo po yung tatay ko. At pagkaalis po nila sa bahay po namin, alala ko po ang sabi sa akin ng tatay ko. Sabi niya, bakit ako umuo?
Eh, hindi ko pa naman sila masyadong kilala kasi bago pa lang po yung church po that time sa amin po. Sabi niya, bakit pumayag ako? Sabi ko po na sa tatay ko, tay, wala nang bawian, umuo ka na. Nakakaya kapag binawi mo pa. Amin po. So, yun po, pinayagan po. Pero ito nga po yung time na kung saan may bagyo po. Amen po, kung natatandaan po natin. Ngayon po, nakapag-empake na po kami, okay na po yung gamit po namin. Ayan, sabi ng tatay ko po, hindi na niya kami ulit pinapayagan. Bakit kasi sabi niya may bagyo. Ano po, at bilang isang magulang, may intindihan mo po yung rason. Amen po, na yung kapakanan mo, yung iniisip. Amen po, pero nandun pa rin sa loob ko na hindi gusto ko po talagang makasama. Gusto ko pong maranasan ano ba yung ginagawa, ano bang meron dito sa camping po na ito. Ano po, ngayon, ang sabi po sa akin ng leader ko po, mag-pray ka lang. Sabi niya, by faith na to. Sabi niya, huwag mong aalisin yung mga gamit mo dyan sa bag. Makakasama kayo. At tinatayan ko po yung faith po na yun at nagpe-pray po ako. Habang tinatapos ko po yung mga school works ko that time, nagpe-pray po ako. Nag-multitask po ako kasi hapon po noon, aalis na po at susunduin na po kami. Amen po. So, habang nagpe-pray po ako na, Lord, samahan mo kami. Baguhin mo po ang isip ng mga magulang ko po. Bigyan mo po sila ng assurance, Panginoon. Pagkatapos ko po mag-pray, minsan pa po, nagpaalam po ako. At alam niyo po, ang sabi ng nanay ko po sa akin that time, sabi niya po sa akin, may naririnig po siya na nagsasabi sa kanya na hindi matutuloy ang bagyo at aalis ang bagyo. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit, pero yun yung naririnig niya. Kaya alam niyo po, nung time po na yun, yung nanay ko po ang nag-convene sa tatay ko na payagan na po kami. Amen po. At yun nga po, to cut the story short, pinayagan po kami ng tatay ko. Praise the Lord po. At nakasama po kami ng online camping po. At masasabi ko po, kahit na online camping lang po yun, doon po nalinawan yung isip ko. Marami po akong natutunan sa mga bagay na hindi ko po alam. Dahil sa baguhan pa lang po ako that time. At alam niyo po, during camping po, yan, pagkatapos po ng evening service ng first day, nandun po na nakipagkwentuhan po ako dun sa isa ko pong ate dun sa simbahan. At may na-open po ako sa kanya noon, that time, nang sabi ko po, naikwento ko po sa kanya that time na yung isa ko pong tito, nung time na unbeliever pa po ako, ay naposes. Ngayon po, ang solusyon po namin noon ay dalhin po siya sa albularyo. So, kinukwento ko po yung bagay po na yun. At sabi po sa akin ng ate ko po na yun sa simbahan, sabi niya, mali, hindi tama yun. Bakit kasi sinasabi ng salita ng Diyos na ayaw niya yung ganong kaparaanan na lumalapit tayo sa albularyo at hindi talaga gumagaling ang isang tao, kundi mas dadagdagan lang yung spirito na meron dun sa tao. Ngayon, nung time ko lang po na yun, nalaman yun. At alam niyo po, second day ng camping, kung di po ako nagkakamali, afternoon service po, nagturo po si Pastor Boy at na-topic niya po yung topic na yon patungkol po sa mga hindi ka dapat kumukonsulta sa albularyo. So, during camping po, wala pong ibang nasa isip ko kundi yung tito ko. Sabi ko, wala na kayang kalagayan niya ngayon. Totoo bang gumaling talaga siya? Kasi dito binibigyan linaw ng Panginoon na hindi po hindi tama yung naging way namin noon. Amen po. Pagka-uwi ko po galing camping, kinukwento ko po ito sa nanay ko po at sineshare ko po sa kanya. Sabi ko, kailangan po nating pag-pray si Tito. Kailangan po nating siyang ilapit sa Panginoon. Kasi mali yung naging way po natin before. At alam niyo po, after camping, amen po, hindi po ako nagkakamali, 1 week after camping po na yon, yung minsan pa po, yung tito ko po na yun, nasa bahay po namin, naposes po ulit siya. Pero, salamat po sa Panginoon, salamat po sa anointing niya. Bakit kasi, ginaguide po tayo, katulad po ng tinuro po ng camping po na yun,
tuturuan ka ng anointing. Wala nang kailangan magturo sa'yo, kundi built-in na ito. Sabi po ni Pastor Boy, ito ay built-in na sa mga Kristiyano at tuturuan ka niya sa mga bagay na dapat mong gawin. Ano po, inilaban ko po noon sa iba po naming mga kamag-anak, gusto po ulit siyang ibalik doon po sa albularyo. Sinabi ko po kay mama na hindi na po natin siya ibabalik. Sabi ko, narinig na po natin yung instruction ng Diyos, sa simbahan po natin siya dalhin. At salamat po sa Panginoon, sa church po siya nadala, at doon po siya na-deliver. Amen po. So, makikita po natin na, sabi ko nga po, during, and after ng camping, ang Diyos po ay may ginagawa. Amen po. At dito po natin mararanasan yung kakaibang presensya ng Panginoon, kakaibang pagpupuno ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po. Gagawing malinaw ng Diyos yung mga bagay na malabo sa atin. Dito sa camping, aalisin ng Diyos yung mga taklubong na nasa isip natin, kung bakit hindi natin makita yung katotohanan sa isang bagay. Amen po. Kaya nga po sabi doon ni Pastor Boy, ang anointing ay nakakapagpalinaw ng isip. Amen po. So sa atin pong mga nagbi-ministry na, sa ating mga believers na, ito po ang time na hindi na tayo kailangang pilitin, kundi ito yung time na ikaw na mismo yung magkukusa. Amen po, na lumapit sa presensya ng Panginoon. Amen po. So ito lang po yung nais ko pong i-share po sa hapon pong ito. Yan, kita-kita po tayo sa camping po natin at minsan pa po mas mag-expect pa po tayo sa magandang gagawin ng Panginoon kasi kahit kailan hindi pa po tayo binigyan ng Diyos. Amen po. So, minsan pa po mag-pray po tayo. Yan. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, sa hapong ito, pasalamat kami sa mga bagay na sinabi mo sa amin, Panginoon. Gayun din Lord, mas nag-expect pa kami, Panginoon, sa darating na camping, Panginoon, dalangin namin, katagpuin mo mga puso namin ayon sa pangangailangan nito. Hindi mo lang kami punuin, kundi pag-umapawin mo kami, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na minsan pa, Panginoon, muli mong sindihan yung mga apoy namin sa paglilingkod, Panginoon. Mas ayusin mo pa kami, mas ayusin pa yung mga paglilingkod namin. Nang sa gayon, magawa namin ng maayos ang mga pinapatrabaho mo sa amin at maging kalugod-lugod kami sa harapan mo, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy na ina-appreciate ka namin sa hapong ito. Pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin and God bless.